Hello guys! Hello Aries! Welcome Aries! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa ating lahat. Ito general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo lang ang iyong intuition sa panonood Aries. Oh, same as Leo din to. Communicating freely. Awakening ancient wisdom. Aries. Weekly tarot tayo, guys. Okay, awakening ancient wisdom. Stuck energy. Sacred temple. Ang galing na ito. Okay, Aries. So, I hope na mag-resonate ka dito. Pakinggan mo muna. Okay, so first two cards natin is if gusto mo daw na magkaroon ng trabaho, lalo na yung nagsisearch ng bagong trabaho or naghahanap kayo ng mga pagbabago sa buhay pinansyal or emosyonal nyo, iwasan nyo Aries yung parang ano lang, yung hindi mo pinaglalaban kung ano yung karapatan mo. 'Di ba? Sa relationship ganun. Like, for example, siguro, may mga issues kayo ng karelasyon mo or family issues na binabato sa'yo. Binabato sa'yo mga accusation, 'di ba? Naakusahan ka na, uy, si Aries ganito, ganyan. Ang ginagawa mo, tinatanggap mo lang. Kasi, masyado kang submissive siguro or masyado kang nag-aalala na masaktan mo siya or makapagsalita ka ng hindi maganda or kung ano pa man. So, ang barahan mong ito, sinasabi na simulan mo sa linggong ito na ipahayag kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung katotohanan, 'di ba? As long as na totoo, ipakita mo sa mga tao sa paligid mo na may voice ka rin. Kasi parang nakikita nila, like pag sinisiraan ka, hindi ka lumalaban. Pero ayos lang yun. Okay lang yun kasi maganda yun. But, kailangan mo rin na ipaliwanag yung side mo. Kahit sabihin natin walang maniniwala kasi yung mga taong sarado ang isip, hindi talaga maniniwala yan sa'yo. So, dito sa barahan to, it's just parang sinasabi na ipakita mo kung anong totoo ka. Kung ano yung totoo. Kung totoong nararamdaman mo, totoong nangyari, para iwas confusion, para iwas misunderstanding. Okay? May iba ditong Aries na nasa stuck energy, 'di ba? Number 8, lalo sa pera. Yung pera nyo ay parang feeling nyo walang pag-asa. Parang sa linggong ito, naghihintay kayo ng pera, naghihintay ng trabaho, naghihintay ng hopes, naghihintay ng pag-asa dito eh. But kung makikita mo 55 to eh, nag-aalala ka kung ano na yung future mo, nag-aalala kung ano yung mga next move mo, and sinasabi ng barahan na sacred temple, pwede kang pumunta sa simbahan to have peace of mind, 'di ba? Kung hindi ka masyadong naniniwala sa Panginoon, try mo lang sa linggong ito, pumunta ka sa simbahan, maupo ka, if may mass, makinig ka. If wala, magstay ka lang sa loob ng simbahan for maybe 5 minutes, 10 minutes, and yun, papasukin mo yung peace sa buhay mo. Okay, kasi alam mo ba, sa simbahan, pag ako, personally, pag nakapasok ako sa simbahan, iba yung ano niya, iba yung energy. Iba yung energy niya sa labas. Diba, paglabas mo, parang feeling mo fresh na fresh ka, kahit wala ka namang ginawa. Diba? So, transformation, kung gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, simulan mo na daw ngayon. Kung gusto mo ng freedom, kasi freedom to yung sinisigaw ng baraha mo, palayaan mo yung sarili mo sa stagnation. Ano ba yung stagnant? Bisyo, relationship, trabaho na toxic, environment na toxic, hindi nag-i-improve na family, pamilyang away ng away, pamilyang nag-iinggitan. Nako, kailangan mo na ng transformation dito. Kailangan mo nang umalis dyan sa situation na yan. Baguhin na natin, 'di ba? Baguhin natin yung mga ancient, kasi yung sinasabi, awakening ancient wisdom.
May mga paniniwala tayo na galing sa ating mga lolo-lola. May mga away pamilya. Like, yung lola mo, kaaway yung kapitbahay mo. Ikaw, nasa third generation ka na. Kailangan mo rin na kaaway sila kahit wala ka namang alam. Mali yun, diba? Kung may nag-aaway noong panahong iyon, hayaan mo silang magkaaway. Pero kayo na new generation na, pwede na kayong, diba, magkaroon ng peace. Wala naman kayong alam eh, 'di ba? Sa mga pinag-awayan ng ninuno nyo. Tapos unfair 'yun sa inyo eh. Magiging stagnant yung energy nyo. Ikilala kayong ganon. Magkakapit bahay, hindi nagkikibuan. Kasi yung lolo nila, pareho, magkaaway dati. 'Di ba? Mag-ingat ka lang kasi pwedeng this week ay maging subject ka ng pagtatraidor, backstabbing, or pwedeng panluloko. Pwedeng umiyak ka, pwedeng ma-disappoint ka, pwedeng yun, disappointments, mag-aalala ka, regrets, kasi hinayaan mong lokohin ka. So, comment down below if yan yung pakiramdam mo ngayon or yung past na. So, nakikita natin na 7 of Swords, ingat-ingat kayo. Lalo na sa usaping pera. Oh, pera to eh. Kung hindi pa to nangyari, so pwedeng parating pa lang siya. So, if ever man na magkaroon ka ulit ng bagong trabaho or magkaroon ka ng, makahawa ka ng malaking halagang pera, yun ang kailangan mong pag-ingatan, yung perang hawak mo. Kasi pwedeng masaktan ka dahil sa scamming, pwedeng ma-scam ka, pwedeng nagpautang ka, tapos hindi ka babayaran, or pwedeng lolokohin ka sa usaping pera. Ano man itong perang hahawakan mo, sinasabi ng baraha, pwedeng maiyak ka dito dahil sa isang taong manluloko, magnanakaw, or kano pa man. 9 of Wands, may iba sa inyo ditong pagod na sa problema, sa stagnation. Like, yung iba sa inyo pagod na sa sobrang pagpapahinga, kasi wala silang trabaho, naghihintay sila ng message from their loved ones, from the relationship, naghihintay sila ng tulong emosyonal para sa buhay pamilya nila, like, parang feeling nila mag-isa lang silang lumalaban sa buhay. But, Chariot card, sinasabi ng baraha na may hinihintay kayong travel, may hinihintay kayong visa, may hinihintay kayong documents, and sinasabi ng baraha sa'yo na makinig ka sa sinasabi ng intuition mo, wag kang panghinaan ng loob kasi ang nakikita natin dito may umiiyak sa gabi, hindi makatulog kasi naghihintay siya ng support, naghihintay siya ng message, naghihintay siya ng new beginnings, pero parang ang ilap ng pagkakataon sa kanya and stagnant yung energy niya. Okay? Sorry. So, etong 4 of Swords, eto yung gusto mo. Eto yung gusto mo. And at the same time, 3 of Wands. So, sinasabi ng Brasser dito na ang kailangan mo ngayon is magkaroon ka ng mga taong pwedeng matulungan ka sa emotional na problema mo. Kasi, ang nakikita natin dito, napapaligiran ka ng mga taong bad influence or napapaligiran ka ng mga taong hindi maganda para sa energy mo. Parang instead na i-motivate ka nila, pinupush down ka nila gano'n, na sabay-sabay kayong babagsak. So, ang sabi ng Brasser dito, hanapin mo yung mga association, mga commitment or collaboration na magdadala sa'yo ng katahimikan, 'di ba? Nakikita ko sa'yo dito, yung mga tao sa paligid mo, wala silang direksyon, 'di ba? Sorry pero yun ang nakikita natin. Tingnan mo. Walang direksyon walang pagbabago. Nadadamay ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!